Good morning guys! It's our day 3 here in Lisbon, Portugal. So it's our transit day going to Madrid, Spain, and we're having our breakfast right now. It's already 6:36 and ang call time namin is around 7:30. So we have to eat mabilisan na. Siyempre ayaw natin malate. Gusto natin on time. So I'm here with Bumi. Good morning! Good morning. Let's have breakfast. Morning, Maps! Hi. Okay, so kain na tayo. I have bacon again. Bago ngayon yung sausage. Tapos eggs. Kahit pa paano. So let's eat! Hey guys, update. It's already 7:55 and we're inside the bus already. We're en route to Caceres for our first stop before we head to Madrid, Spain. It's an 8-hour drive to Madrid and we're gonna stop by the breathtaking views of Caceres. Yeah. May isa pa yun. Magla-lunch din tayo doon. Yeah, we're gonna stop over for lunch there. Bridge. This is the Vasco da Gama Bridge. This is considered the longest one here in. So they're gonna be crossing it very soon. Okay. Not right now. The level of the water around. Because they have down. Right now we have fresh. Hey guys! It's another day and we are bound for Madrid. And right now it's 10:19 a.m. and our first stop is... Extremos! It's also known as White City because yung mga bahay nila dito is made out of marble. And Sobrang Extremos ganda. is known for supplying white marble. Kaya yung 90% ng supply worldwide dito rin nanggagaling. So second largest supplier sila ng marble. Nox, nakikinig sa tour guide! Kung makikita nyo, ngayon medyo may energy na kami kasi the past 2 days medyo naninibago kami sa type of tour na meron kami kasi hindi kami normally sumasama sa group tour. But day 3 na ngayon kaya medyo adjust na. Slightly. Aww. So right now, we have 50 minutes here in Extremos and ikutin lang namin yung area because it is a city of kings and queens. So tingnan natin yung mga Yes. structures. And let's take photos. Let's So Extremos is part of Portugal pa rin siya. Let's go guys! go! Sobrang ganda dito, Dice. Guys, parang it's like a quaint city. So here we are. Wanna look at this church. Ganda ng structure niya. Sobrang it reminds me of yung weather pag pupunta kami ng Vancouver tuwing spring. Nakaka-reminisce sobrang. Kasi hindi siya ganun kalamig. Tapos pag tatama ka ng araw, Balance lang. It's like a Balance. perfect balance of yes. cold and sunny. Pero ang grabe sa ulo. Ito ko yung mga shop. And I feel like it's so peaceful. Parang sarap mag-retire dito, ganun yung feel. We're here at Legazpi Market, tsaka Salcedo Market. Only ganito yung weather sa Manila. Oh my gosh, ang sarap mag-market doon. Ang cute ng dog! I miss Molly! Cute, meron pang parang small gazebo doon for the community. Okay, so sa mga nanood ng Gilmore Girls, it gives me that vibe. Sobrang nice. Tapos parang, it's like a small town na lahat ng chismis alam ng lahat. Grabe. Guys, like what Mumi said,
Hindi kami magkasama kanina pero we said the same thing. So what I noticed here, puro mga senior yung mga locals dito. Para siyang retiree village. Mga retirement area ata nila to. Pero I feel like it's really an old city. Kaya talaga yung mga mostly, mga population dito talagang matatanda na rin. Sobrang chill and ang slow ng pace kung titingnan mo dito nasa Mercato kami. And lahat sila nandito bumibili ng mga goods nila. Sobrang nakaka-relax yung feeling. Para kang nasa movie set. Yeah, totoo. Guys, visit Extremos, Portugal. Ang ganda ng mga produce nila dito. Sobrang fresh ng itsura. And look at that. Look at the tomatoes. Sobrang red. I feel like ang mura lang ng produce nila dito. Okay, we have 10 more minutes and we have to go back to the bus na kasi alis na kami. Super love the vibe here. Ang sarap Yes. talaga. Sobrang chill. Dito tayo? Ang slow down ng feeling. Oo. Naman terms na ganun. Parang feeling ko Sunday ngayon. Ganun yung vibe. Pero vibe. Saturday pa lang ngayon. Slow down market. Oh, dito naman may mga goods. Okay, we're done going around the Mercato. Punta naman tayo sa ibang location. Hindi na food dito sa part na to. Mga thrift. Yeah, parang mga antique-antique. Dito tayo. Look at the chairs. Parang may multo. So mukhang to. Yeah, mga gamit. Siguro para tong garage sale. Parang ganun. Ang galing, pwede ka makahanap ng mga andito. Thrift finds. Look at them. They're so chill. Walang nagsisigawan. Walang sa'yo, hahassle sa'yo na bumili ka. So cool. What an experience to see yung Mercato ng ibang countries kasi very open sila. As in, sa ground lang nila nilalagay yung mga gamit nila. And they're all selling antiques. Update, we're back in the bus and we're on our way to Caceres. But we're gonna have lunch first. The last time was banana. Third time they will also add like a deep. Hi guys, update. It's already 1:11 and we're here now in Caceres, España. So we're here. Lunch here. Yes. We have 2 hours to eat lunch and hopefully we find something good and local. to Something try. meaty. So sabi ni tour guide, let's look for some meaty goodness. Let's go! Pwede bang iba? Like, do we have to follow this? Eh, gusto ko rin ng meaty. Parang kulang na kulang ako sa meat. Grabe guys, puro croissant and sandwiches yung mga kinakain namin. Yeah. So Very European. we're just following him to the area where we can eat meaty goodness. Yes. Okay. Ganda rin dito. Okay guys, we're here now sa city center ng Caceres. First impression, it's definitely bigger than Estromos. And Extremos. Extremos. Extremos! Extremos! Sa Nakarating. Portugal. Nasa Spain na kami guys! Yes! Yay! So, nasa western part na tayo ng Spain and nandito rin yung isa sa mga shooting locations ng Game of Thrones. So, Dito mismo, Caceres? Oo. Kaya hindi So, natin pupuntahan. sa likod natin meron ng part ng isang fortress. Pakita natin. Ito. Yan. Ang ganda. Meron We only din- have an hour here. Meron akong nabasa online. Talagang makikita natin dito yung mga medieval setting nila. Kaya para tayong nagta-time travel. We're like stepping back in time Yeah. when we're here sa Caceres. So we're now on the lookout for a lunch place. Ang daming tao sa labas. Walang mga translation. Kailangan pa gumamit ng Google Translate para makahanap ng makakain. Nakakaubos din ng oras maghanap ng food kasi hindi mo alam kung saan ka kakain. Siguro naka 10 minutes sa kami paikot-ikot kakahanap ng kakainan. We're planning to order steak kasi may nakita kami isang order na nasa hot plate yung mga meat. Sobrang laki doon. Hindi lumabas yun. Ang bango-bango. Ayan ba yung gusto mo? Okay na yun, sarap na Walang puto, masarap. Todo, ¿vale? Sí, vale. Dejo por ahí. Calamares no voy a dejar. Thank you, gracias. Like what we said earlier, we were craving meat at this point, so that's what we ordered first. Then Andrea got us some calamaris and risotto to round out our meal. This is definitely the best meal we've had yet on this trip. Hi guys! Hi, guys! Hi! Hi!
Totoo? Oo, totoo. Totoo ba? Guys, Oo nga. Sheesh. Oh my gosh. Ang sarap po kaka. Yun nga, ang sarap po. Parang nasa Korea. Oo. Hinihingal na. Hey guys, we're back in the bus and now it's a 3-hour drive to Madrid. Share lang namin experience namin dun sa restaurant na nakainan namin. It's called El Recuete and super sarap nung na-order namin. Sobrang sarap. Parang Hands down. out of all na nakain na namin na So food far. from Portugal dito sa Spain, ito yung pinaka nasarapan Memorable kami. talaga. Oo. So memorable. Super na good vibes kami. So sobrang sarap ng food Oo. na natikman namin. It's like the most tender, juiciest meats we've ever tried. Yeah. Parang nagme-melt siya, no? Oo. Akala nga niya parang maling. Parang na siyang fake. Kasi sobrang lambot. Oo. Pero grabe. Even the calamares. Calamares, sobrang legit, guys. Ang laki ng shrimp. And walang harina masyado. Or thin layer lang. Tapos ang kapal ng Sobrang shrimp. meaty And nung ang squid. Grabe. Grabe talaga. Sulit. And fresh. Nalalasahan pa ni Dre yung dagat. Though it's not that cheap, pero Yeah. worth it naman. Worth It's the worth price. Yeah. Even the water. How much ang isang bottle? 200 pesos yung tubig, guys. So, iuuwi ko yung bote na yun talaga. Yeah. It's a reminder na 200 pesos yung tubig na yun. Yeah, it's a struggle din nung nag-order kami kanina dahil hindi sila nag-i-English. Na, no English. So parang no habla turo-turo Ingles. na lang kami. Buti na lang may tumulong sa amin na Cuban na lumaki sa Amerika. So siya yung tumulong sa Tinulungan niya amin. kami. Super So, sarap. worth the wait. Tsaka ang pagkain. bilis naman ng service. So after na kumain, we went around and nakita namin yung isang area doon na medieval yung setting. And sabi nga ni Dre kanina, parang kang nasa set na ng Assassin's Creed. Legit talaga. And it's really that kasi old city of Caceres siya. Yeah. Sobrang ganda. I'm so happy na preserve nila yung area na yun. We only had 30 minutes na makaikot pa pero sobrang bitin kasi may mga paalis na pwede kang pasukan. Yeah. Kaya Sobrang picturesque talaga. ini-imagine na namin ni Dre kanina yung tumatalon-talon na scenes doon sa Assassin's Creed. Yung sa bubong. Oo, yung acrobats nila. Grabe, legit talaga. As well? What am I, son? Sobrang ganda ng sunset. We're here in a stopover somewhere. And lahat tayo pumunta. It's the sunset. The sunset is calling us. The sunset crew. Grabe kasi ang ganda ng sunset. Tingnan niyo yan. Oh my gosh. European sunset. The camera is not doing it justice. By the way, ito na yung pinaka-last stop namin before mag-Madrid. So, quick pit stop lang para mag-CR and snack break. So, uwi na kami sa bus. Here in our Madrid hotel. Ay, ang ganda ng hallway! I feel like this is a much modern hotel. Ang ganda ng numbers, di ka maliligaw. Uy, ang ganda ng hotel room! Oh my gosh! Oh my gosh! I love it! Ang luwag! Yay! Magkatabi yung... It's a king bed! Yay! We're home! Yay! Wow, ang ganda dito! Guys, we're inside El Corte Ingles Mall and we're heading to the Berenice. We're heading to the Christmas market. Berenice! Sa kami dito para dumikit sa heater. Grabe, sobrang labis.
What are you getting? Eggs and bacon with hash brown. Everything. There's sausage din. Everything. Everything I want. Continental ba yung breakfast? Parang, Oo. parang hindi. Parang normal. Parang oo. Ang Pinoy breakfast din to, wala lang rice. I love how wide it is. I love it. Sarap ng tulog ko. Gusto ko lahat Din ng ang tulog everything. ko. Lahat ng everything. Oo. Sarap ng food. Yung bed, pillow, yung shower, Mm-mm. yung bidet. May water kettle. So, ang call time natin is 9:45 dahil aalis yung boss ng 10. Kaya nag-ready na kami. Ang ganda ng hotel view natin. Kahit may construction, pero kanina morning, ang ganda ng morning sun. I don't know kung na-justify ni Mumi yung ganda ng hotel room natin yesterday. Pero, let's try to do a quick room tour. Dito yung cabinet natin. Iron, kabayo. So, meron din silang safe. Nag-nest na kami. Ang laki ng CR. Meron kang bidet na rin, European bidet. Ito na yung room. Super sarap ng tulog namin sa bed. May dala kaming warmer, kaya talagang sarap ng tulog. Yan. Dito yung kettle natin. So every morning, hot water kami para ma-warm ang body. Meron din palang ref dito. Hindi namin napansin pero yan. Kompleto sila. Si Mumi, hi Momeng! As super spacious ang hotel room na to. What's the name of the hotel, Mumi? Alba Madrid, Alcala. Ni ano masasabi mo sa hotel room natin? Super ganda ng hotel room na to. It's a vibe. Grabe yung lighting nila, ambient lighting. Super bet namin. And it's like a Parisian room. Kaya ang ganda-ganda. And to top it off, syempre masarap ang food selection nila sa breakfast buffet. Mas madami ditong option sa desserts, breads, sa Lalo agad. cheese, and mga cold cuts, salamis. So, masarap ang food. By the way guys, we'll try to look for the link ng hotel rooms natin dito or hotels natin dito sa Europe, sa Klook. So we can share it with you guys yung link and use our Klook code. It's Ral and Birds Klook for discounts na din. Guys, ito na yung pinaka-coldest weather na experience namin dito sa Europe. Hindi siya biro dahil morning pa lang 2 degrees na kaagad. So we have 3 or 4 days left here. And mas malamig pa daw sa Barcelona. So, good luck na lang sa atin. So cool look. Umuusok ang bunganga namin. Ko alam kung enough ba tong layers na dala ko. Meron ako 3 layers. Isang shirt, medyo makapal shirt. And then sweater, and then another sweater, tapos jacket. Feeling ko, mamaya, baka bumili talaga ako ng another layer ng coat or heat tech. Kasi, hindi pa ba obvious? Kitang-kita yung Fog? Fog ba? Hindi fog. sobrang lamig! almost twice a week and Ito yung first stop natin for today. This is our day 4 here in Madrid. It's so cold. So cool. Just following our tour guide. We're in El Retiro, Madrid. It's like Central Park for them. Pero, syempre, mas tahimik. Maingay sa Central Park. Noisy girl. Sobrang araw, pero I love it. Oo, I love it. Sabi nga, first time di ako tatago sa araw. Parang Burnham Park dito. Oo! Totoo. Hello, Ate and Jen. Okay, so magpipicture-picture lang daw kami dito. So that's how it looks like. Guys, ang ano dito, ang chill. I love it. Dami nagja-jogging. Feeling namin nasa ano kami, Nami Island. Ingit yung mga nagja-jogging dito. Pero ini-imagine ko kung ako magja-jogging, parang maninigas na lang yung ulo ko sa lamig. Same. Indoor ano na lang, indoor running. Kaya lang din isipin kung meron kang dalang dog. No, Moms? yeah. May dog ka, tapos na Of course, mag-enjoy every mo. morning andito ka lang. Diba dito yung ano, friends? Oo? Talaga? Diba? Ito na yun. Picture naman yun. Wow. Ingat lang. Ang ganda dito. I know, let's take a photo. Ang ganda na, no?
Oh, it was a royal retreat ng time ni King. Hey guys, so we're in El Retiro Park and ito pala yung pinakamalaking park here in Madrid. So it means Royal Retreat Park pala and nung time ni King Philip IV, dito sila nag-celebrate. Kaya pala El Retiro yung ano niya. Akala ko Retiro means retired. So park for the royals. For retirement. Oo, royals. Plan namin abutin yun sa time na we have here. So let's go there. Let's go. Sana meron tayong ganitong klaseng park sa Philippines. Yung pwede kang pag-jogging in the morning. You can walk your dogs in the park sa ganitong location. Oh, Molly would love this. Sobrang spacious niya and hindi ka mauubusan ng jogging path kasi ang laki nung Ang lawak niya. floor area. Floor area! It's actually 118 hectares. Sobrang laki. Pwede kaya pumasok talaga dito? Parang tayo lang yung gumagawa nito. Nandulo siya oh. Hindi kami sure kung pwede maglakad dito sa loob. Pero may daan kanina kaya pumasok kami. For bilis ng oras, we're heading back sa may meeting point, sa may gate kanina kung saan kami pumasok. Super bitin ang oras per area parate. Kaya kailangan i-balance mo yung pag-picture, pag-vlog, pag-relax. Actually, hindi pang park tong weather na to. Kasi since mapuno, mas lalong lumamig. Kaya, oh my gosh, di ko kaya na walang hoodie. Oo, masarap ang weather. For Enjoy now, ko siya. for now. Pag mamayang gabi, I don't think so. So, Kasi bakit ulo niya nung nag-Christmas market kami last night, ay, susmi ko. Hindi ko kaya yung lamig. Ang sakit sa ulo. Sarap ng nature naman. Parang magkikrave din tayo in between ng nature trip. Pagbagsak ng Manila, dito. Ay, ito yung mamimiss kong weather. y León. We have seen water communities. One big park. Wow. That's so beautiful. Hey guys, it's 11:30 a.m. and we're here on our next stop, Santiago Bernabeu Stadium. So it's the stadium of Real Madrid and we're gonna go inside. There's a museum and tour. Nirenovate nila to noong 2020 to 2023. So mas enhanced na yung lugar, yung Yung facilities, experience. yeah. So they added hospitality suite, mga seats, pinaganda nila. Tingnan natin. Yeah. Though I'm not into football, I'm not into... Football. Do you watch football? Soccer. Ako hindi. So, tingnan na lang natin kasi it's part of the tour. We're walking towards the stadium, Bernabeu. Bernabe na lang. Santiago Bernabe Stadium. Ano meron sa stadium? Wala, ano lang. Pang football siya. And pwede ka rin mag-concert dyan. So si Taylor Swift, Ed Sheeran, nag-concert na sila. Yun na yung pinaka-notable. Yes. Kasi it's just a stadium. Info. Ano pang gagawin mo sa ano dito? For sports and concerts, events. Try natin maghanap ng jersey para pang pickleball at saka golf natin. Hindi soccer. Football. Football ba tawag nila dito? Oo, football. Sana mura, pero for sure mahal. Oh my gosh, ang laki pala talaga ng stadium. Wow. Look how big that is. Nandito lang tayo guys pumasok kanina just sa side thing. Grabe, naintindihan pa yung football na yun. Yung mga shoes tsaka yung bola mismo. Grabe yung bola, nag-aagnas na ata. Nakakaaliw din pala dito. Guys, grabe yung evolution ng mga design ng soccer shoes. Iba-ibang design. Saka yung bola, iba-iba. Wow. So yun nga guys, if you love football, may enjoy nyo to. But for us, okay din naman. Fun fact din siya. Iba yung sports culture nila dito. Kina-cultivate nila. Grabe. So I feel like halos lahat sila mahilig sa football. Feeling ko. Feeling ko, fans talaga. Nag-aaway-away talaga sila. Oo, nag-aaway-aaway talaga. Okay, we're
heading to the stadium now, the exciting part. Grabe si Taylor Swift na sold out niya to, 85,000 capacity. Intense. We're now here in the panoramic view of the stadium. Grabe, sobrang laki. Look at that. Meron pang 360 scoreboard. Yan yung 360 scoreboard dito sa taas. Ganda! Ganda! This is where they do physiotherapy. We're heading out na ng stadium. Ito na tayo sa baba. Yay! We're going courtside. Courtside basketball. Gets niyo na yun. Gets niyo na yun. We were already feeling hungry right when the stadium tour ended, so we decided to hunt for some good, authentic paella. The 15-minute walk to the resto felt so short because of these views. Diba? Hey guys, so initially, we were supposed to eat this sa Peneflor, sa kabilang side. Pero, reservation lang pala sila. So, I guess sobrang sarap doon. So, dito naman sa tabi niya is Ovalino. And ang sarap din ng food. So, we ordered calamares, pulpo, and seafood paella. Ang daming locals din kumakain dito. Yeah, So, tinry na rin namin. Ngayon nakatingin ka na ng octopus. Yeah. Ang first time ko. Buti na lang yan yung in-order natin. Laki ng 4-4. Harap. Let's go. I'll squeeze this now. Yes. Squeeze this. Squeeze this. Hindi niya narinig yun. Squeeze Na daw. Ay! Niliguan pa ako ng lemon! Yung lemon na punta sa kanya. Oo. Let's try it. That squid ring. Dapat paella negra ang matry natin next Next time. sa Barcelona. Init. Up! Sarap, no? Legit. Authentic. Harap! Tonto ayan. Diretso ka lang kayo. Nakiwat naman na ba, Idre, yung alarm clock mo? Ayan guys, kwento niya ako nangyari nung nasa Portugal pa kami. Portugal, di ba dalawa yung phone ko? Yung BNB tsaka yung iPhone. So, nagkaroon ako, sabi ko, kasi yung iPhone ko, top up. Hindi siya nag-alarm. So, doon ako sa Android. Nag-alarm ako 6:30 AM. Tulog na kami ng 8 PM nun. Kaya, nag-alarm na ng 6:30. Like, oh my gosh. Nakatulog ka pa, 4:30 ka, di ba? Tapos, Sabi ko, ano oras pa lang? Kasi literal kakatulog ko pa lang, mga 1 hour pa lang yun. Sabi ko, anong oras na ba? 6:30. Tapos sabi niya, di mo ba alam yung oras? Hindi pa ba babangon? Check ko, 10:35 pa lang yung oras. Kanina tayo pala yun. Ayop! Seryoso pa siya yung inis na manggigising. Ako pa yung nainisan. Ikaw ba yung mali? Itsura talaga yun, Papa. May ng oras. Kasi literal, sabi ko, kaka-enjoy ko pala nung kama, nagigising na daw. Ani. Ngayon na, nakalimutan ko pala, palitan ko Portugal time. Sobrang bangag na siya sa oras. Kadami ng puyat. Verdict, masarap ang food sa Ovalino Bar Restaurante. Beside yung isang restaurant na gusto talaga namin sanang kainan kaso puno, parang siguro yung Ali, masarap ang food talaga since puro locals yung kumakain. Buti na try natin to. And ma-recommend namin tong Ovalino.
babalikan. And ang sarap ng ano nila, ng food, lalo na yung baby shrimp. Nakalimutan ko yung name. Basta baby shrimp siya na calamares. Baby shrimp na calamares, baby squid. Sorry, baby squid na calamares. And then we ordered pulpo. You guys saw it naman. Tsaka yung seafood paella. Yeah. Ang sarap! Yun yung normally in-order ko pag Spanish food. Pero itong ano dito paella, kakaiba siya kasi medyo wet. Sanay ako sa tuyo, pero masarap din pala. Masarap din. Eh, hindi ako paella girl. So kahit ano siguro okay sa And it's your first time trying octopus. Yes, ang sarap. Sarap pala niya. So, itatry ko ulit yan. Yeah. It's a good find. Buti na lang na Beside- masarap siya beside yung Peñalver. Peñalver, okay. So, So- right now, we're going to Valor. We're gonna Yes. try their churros. For dessert. Yes, we're hitting up 3 churro places right now. Yeah, so we can compare kung ano pinakamasarap. So, Valor, Churreria, Chocolateria, and San Ginés. San Ginés. Okay. Let's go! ¿Qué me podrías dar? 620. Ano current yan? Oh, vlog. Grabe! Ilan kayo ate? Oo. Same lang? Oo. Yung madness. Okay, taste test. Oh, Hindi siya matamis. Ma'am, punta tayo dun sa Wow. Ay! Oh my God, ito na. Sarap. Anong rating mo? Butterroll. Oo. Yung double book. Oh my gosh, guys. Sarap. Dark chocolate siya, so hindi siya super sweet. And this one is so hot. Bagong luto. Sarap naman. Ay, matamis. Ito naman. Sarap. Ito. My turn. Chocolate. Sarap no? Iba? Kaiba nga yung texture ng churros nila. Iba sa mga natatry ko sa Manila. Harap. Can't wait to try iba pang mga churros. Next stop, Churreria. Ito ba yun? We're gonna order the chocolate with 4 gluten-free churros. Oh, doon pala sa kabila yung tao. Order ka na. Yeah. Ano order mo? Yung gluten-free. As for us, gluten free. Ba't di iba texture nun? 4 lang, di ba? Churros and gluten pa mo. Wala siyang sinabing cross contamination. Ako nung nag-transmit. Hindi ka pwedeng pa-picture. Yummers! Mas masarap yung texture. This one is better. Yung chocolate pati yung talaga. Meron na siyang grooves kasi yung last time wala. Wala. Ito yung alam kong churros. Even the chocolate, ang sarap. Parang mas gusto ko na ito kasi dun sa Valor. Yeah, kasi milk chocolate to. Though I like dark chocolate, mas bagay pala ang milk chocolate sa churros. Ang kanyang toy na bubbles. What? Sarap, no? Ang ano niya, chewy. Okay guys, we're just walking around Gran Via. Pupunta kami yung Primark next. And ang sarap nung 1902 Churreria Chocolateria. Better than Valor, in my Yeah, opinion. Kasi agree. the chocolate is creamier and milkier. So, mas maano siya. Mas bagay siya dun sa churros. Yeah, and the texture of the churros sa churreria, mas gusto ko dahil merong crunch. Yung body nung churros, mas gusto ko doon kaysa sa medyo mushy yung loob na hindi parang bagong luto doon sa Valor. Sa 1902, chewy siya. Oo. Unlike the sa isa. So, parang dun yung legit na churros talaga. 1902 pa yun. So, laki ng difference kapag bagong luto tsaka hindi. Yung sa churreria, mainit-init pa siya. Kaya sarap kainin. Meron pa kaming isang dapat itatry yung San Ginés, kaso busog na kami. Yeah. So later na lang yun tonight. Or sa Barcelona na lang, no? Barcelona. Barcelona. So yeah, let's go guys. Where are we going? Primark. Primark. We're going to Primark. Guys, ang ganda dito. Ang daming tao pero I don't mind. Kasi ang lamig. And I don't mind kasi hindi rin siya uphill masyado. Oo. Hindi siya nakakapagod. Like,
Portugal, yung Lisboa. As in, literal, paakyat yun. San Francisco level. Parang wala, ubusan ka ng energy, maglakad paakyat. Yeah, that's why I don't mind walking around here kasi ang ganda. Ang ganda-ganda. First stop, Primark. Grabe, ang daming tao. Grabe, ang laki nito. Wow! Actually at Primark. Saan tayo papunta ngayon? Guys, we're going to Plaza Mayor kasi we haven't been there and it's our last night here in Madrid. So, we're heading there, mag-muni-muni tayo and then Mercado de San Miguel. Tell them what we did earlier. Yeah, so earlier we went shopping in Zara kasi guys, mas mura yung Zara dito. And may tax refund pa na 15%. So, sulit na sulit. Ang ganda ng mga coats na nakuha namin. So, we're gonna rock it. We're gonna wear it tomorrow in Barcelona. Ang ganda dito! I love Madrid! Anong bibili mo, Dre? Ito si Mom, kaya ganun. May mga plates din, guys. Oo, ang ganda. Ang cute na meron tayong magnet ang doon sa ref. Mi, ganda dito. Super. Dami mga kuchi-kuching souvenirs. What is Bilim this? ako! Nice! Yay! Yan, kompleto na. Raul, Luis, Javier. Nahanap na Sobrang namin. Spanish ng name. Ay, kahit dito nagulog. Okay lang. Haba ng pila, guys. Kanina wala. Buti na lang. We are now in Mercado de San Miguel. Guys, ang sarap. Guys, ang sarap ng pulpo. Share kami ng tapas. So, ang prices dito is 2 euros at saka 150. Order kami ng smoked salmon at saka ng pulpo. Sarap. Meron pong biscuit kasama. So, share kami nito ni Mumi at saka ng pulpo. Ayan. Wow! Okay, so... Try muna natin yung pulpo. Isang kagat lang yun. Oh? Meron siyang patatos din eh. Wow! Salmon naman. Smoked salmon. Yun na yung kagat mo? Masarap? Oh my God. Oh my God! After smoked salmon with Dijon mustard. Honey Okay lang, mustard. ito na lang. Yummy! Sarap! Ito na. Now, Bacalao. Share kami nila, Dre. Wow. sarap no? Wow. It's so good! Okay. Nakakagutom siya. Bacalao ni ordering ko next time. Pag may tapas, Yeah. I'm sure masarap din yung salmon. Out of the 3, bacalao ni ordering ko. Masarap din yung salmon, pero iba ng klase yung bacalao. The Christmas market in Plaza Mayor may be closed, but this one is even better, I think. We were not able to explore much since it was already getting late and we were already tired from the day's activities. Bum 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 ba-dum bum 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 ba-dum bum 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 ba-dum bum 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 ba-dum bum.